Alright guys, good morning. So it's been 3 days na na-observe natin na madalang ang kagatan ng isda. Lalo na sa mga pinupuntahan nating alam ko naman na productive spot. At nakikita ko may isda guys, pero hanggang sunod lang sila sa lure. At nagtataka ako, nagkaroon ako ng teorya na baka yung transition period ng amihan sa dating weather ay naaapektuhan din yung mga isda, no? So 3 days kong na-observe yun mga katuks. Alam ko may isda sa mga spots natin, pero ang problema nga lang, ayaw nilang kumagat, ayaw nilang kumain. So ngayong araw guys, subukan natin ulit. May spot ako dito guys na kung saan ang lugar na yun ay saka lang sila sumisibad pag nasa ilalim yung mga lure pag pinapalubog namin. So subukan natin gumamit ng micro jig para mas mapadali kung sakali man na may isda sa ilalim. So anyway, teorya ko lang yun mga kaibigan, huwag nyo sanang i-claim na truth yun kasi teorya ko lang based on my observation lang. So kayo ba, ano bang napansin nyo sa mga lugar nyo? Diba, minsan may mga spots kayo na productive talaga, pero may mga time na hindi sila kakagat guys. Hindi ko alam. So tingnan natin ngayon. Ito tayo lahat ino-observe natin, hindi lang sa moon phase, hindi lang sa galaw ng tubig, kundi pati rin sa transition ng panahon. Go! Fish away! Gagamit tayo ng bagong version ng Shadrack 702. Ayan. So medium power tayo kasi itong pupuntahan natin may chance na makaka-encounter tayo ng trebalis. Nasa pa-high tide tayo. Pa-high tide to hanggang Bewan, mamaya hanggang dibdib. Hanggang lumagpas sa ulo natin to. So finally guys, nasa target spot na tayo. Ayan, sinalubong agad tayo ng mga malalaking alon. Sana walang mga sea urchin dito sa paligid para kahit matumba tayo, all goods lang. Sabayan natin yung alon. Okay. Alright. Alright. Okay. Woo. First cast of the day. A fish away, all for the glory of God. Allah, malakas guys. Malakas. Uy, strike yun Strike yun, pero hindi yun kan. Mga surge stress siguro. Saan ako papapestuhin na ito? Second cast of the day. Dali mga katuts. May humabol. Oh, stripe snapper. Unang isda guys. Keep natin to. Stripe snapper and master Vinmino. Sakaling gusto na nilang kumagat talaga. Tuh, ke sa akin. Uy, aray ko.
Third cast of the day. Sa mga dating followers natin, subscribers, dati napakalakas ng mga Trevally dito guys, mga GT. Iniiwasan ko noon kasi ultralight yung ginagamit ko dito. Pinandadayo ko sa mga kanuping. Tapos GT na papakagat natin. Ngayon tingnan nyo yung yung sinasabi kong transition period. Ni Bluefin wala. Hindi natin alam hindi pa naman tayo nakakarating dyan, pero sa hagis na yun mga kaibigan, kung meron talagang kumagat, kagatin na. Gaya nyan, kinahabol ng balo. Habulin mo. Sana makapag-trigger sila ng mga Bluefin Trevallies. Papalag naman tong line natin. 15 pounds. So na umkuha Ultra Cast. Tapos yung leader line natin, Captain Martin. Lusong malala. Uy, Trevally. Hindi na yan mapigtas. Kalo niya. Ito na guys. Chill lang. Aray ko. Si urchin yun, naapakan ko min. Sa wakas kumagat rin. Ayan na. Relax my boy. Relax boy. Dalawa sila guys. Oh guy, wild to the max. Sundan natin. Malakas pa to eh. Yan. Nice fight. Woo. Sana hindi tayo magasgas, mababaw to. Palutangin ko sana yung ulo niya eh. Brasi or GT, hindi pa rin lubayan ng kasama niya. Brasi guys. GT mga kaduks. Good game. Thank you Lord. What a nice bite. Hindi ko na napakaramdaman pa yung si urchin. Hanep. Kuhog mo na. Oh ho ho. Ano ayan, kota na. Lubog ang reel. Check lang natin yung line, baka ginasgagasgas. So far naman mga kaduks, wala siyang nagasgas. All goods, fish away. Kota na.
Ako laman. Lakas ng alon nyo. Oh. Kasi ang daming sea urchin kasi sa ilalim guys. Kaya medyo alanganin yung position natin pag nakahuli tayo, nakapakagat tayo. Subukan pa natin mga katoks. Hopefully andyan yung kasama niya kanina na subusunod. Dito siya nagsibad eh. A fish away. Pag nadala na natin dito sa may basagan, atin na yan. Pero pag humugot pa siya mga kaibigan hanggang doon sa malalim, diretso yan eh, para sa bangin na ganyan. Gas malala. A fish away. Ang taas ng alon nyo. Oh, ang lakas guys. Lakas ng alon. Before sa basagan sana, doon sana babagsak yung lure natin eh. Siguro pag cool downin muna natin. Baka natakot kanina sa sumabay, nakita na tayo eh. Pero may chance pa na dadali yun kung sakali. Uy! Meron dun guys. May nakita ako. May nakita akong GT. Shit. Sana ma-zoom in ko yun sa camera. Ready. May nakita ako men. May nakita ako. Ito. Teknikan natin to. Sana hindi tayo kawawa sa alon pag kumagat na. Saka sana hindi bibigay yung line. A fish away. Come on. Kakagat yan. Sumabay sa alon guys. Sumabay sa alon. Naks naman. May mga GT namin. Grabe naman. Grabe naman. Guys, kumagat na. Kumagat na. Ang ganda. Woo! Huwag mong ilampas dyan sa alon men. Huwag mong ay! Delikado tayo. Bawian natin. Yeah. Kumagat na. Mas malaki to. Tiwala lang. Paakuan natin sa mga naglalaki ng alon. Nababawian natin mga katoks. Malaki ang advantage natin basta nandyan na siya sa basagan. GT ulit. Mas malaki siya men. Shit. Ariko. Shit. Sundan natin guys. Sundan natin na nakaangat ang ulo. Sundan natin. Kahit pagilid tayo hanggang sa buhanginan. Makuha lang natin to. Angat the head man. Angat the head. Woo! Touchdown. Ang tulis ang buntod. Salamat Lord.
Pangalawang bluefin of the day. GT of the day. Okay, so tuhog la. Farko. Sugat yung kamay ko sa untot niya. Alright. Woohoo! Thank you, Lord. Maintenance ang grill pagka uwi. Maintenance ang grill. Buti na lang medium yung dinala natin. Ay, kinakatakot ko lang dito mga katoks. Itong snap at line pag nagasgas. Itong snap natin pang maliliit talaga eh. Parang 0-0. Pag yan nakagat mga kaibigan, wala na, GG. Kaya advice ko, gamit kayo ng mas malaking snap dito. Wala lang akong choice kasi wala talaga akong ibang snap. Siguro mga 1 ganun, 001 ata. 01 yan. Guys, ito lang yung pinandadali natin, oh. All goods ba tayo dyan? Subukan pa. Subukan pa natin, maaga pa tayo, wala pang isang oras. Pero lumalakas tong agos, guys, eh. Lumalakas tong alon. Actually bukas hindi na naman umaaraw dito sa amin. May paparating na naman na kaulapan at saka ulan. Pero subukan pa natin. Let's see. A fish away. Woo! Tagos yung sea urchin sa kalalim-laliman ng buto ng paa ko mga kaibigan. Ang dami. Kasapatos pa ako nito, anong makapal. Ang lalaki kasi nila. Yung mga matatanda ng sea urchin mga to, yung wild. Aray! Nagnamb yung paa ko, guys. Aray! Kahit na magkas pa rin ako. Peso eh. Grabe naman yung kalagayan na. Umabit yung lure ko mga katoks. Kaya kailangan kong kunin. Ang daming sea urchin, guys. Pero kailangan natin kunin eh. Nasa ilalim men. Agoy. Pakuha mo naman legendary na to eh. Apo! Ayaw niya.
Malapit lang, dito lang sa baba. Oh, aray! Masyado nang malalim mga katuks. So, agahan natin sa mga susunod na araw. Dalawin ulit natin to. Gamit pa rin tayo ng medium. Pero pag malalaki, planuhin natin na gamitan talaga ng popping rod guys. Alright. Ang layo ng lakad guys, pero sulit naman talaga. Ayan, worth it yung huli natin men. So ayan, dalawang GT. Ewan ko, parang brass itong isa, pero GT pahabas lang siya. GT siya mga kaibigan. So ayan, bahala na, basta trebale yan. Sa wakas nakabalik na tayo sa gilid. So iniwan natin yung spot mga katuks kasi malakas na, mataas na yung mga alo niya at high tide pa lang at napakaraming sea urchin guys. Ayan, nakasapatos ako, doble pa yung medyas ko, pero tumatagos pa rin mga kaibigan yung mga sea urchins niya. So anyway, natinikman tayo, at least man land tayo gamit ang bagong Shadrack version ng Shadrack 702 medium power. Naka medium power tayo. Ayan na. So ang balak ko kanina magma micro jig sana pero since nag test ako sakaling may mga gusto nang kumagat na canopy, ay hindi natin inaasahan na may mga bumubuntot sa lure. Nakikita ko na sila kanina kaya pinagpatuloy ko yung paggamit ng ating lure. Ay ang ginamit natin na lure mga katuks, ayan, Master Vin Minnow. Yung mga gustong mag-avail nito at sumubok, hindi lang dahil sa malakas talaga siyang mang-attract, pero sapagkat pag bumili kayo nito, makakatulong kayo sa akin sa paggawa ng mga fishing videos, sa mga fishing adventures, mga pinupuntahan natin na spots na malalayo. Nakakatulong yun sa akin mga kaibigan, sa totoo lang. So, at saka tested ko rin mga katuks. Hindi ako gumagamit ng ibang lures rather than Fishers of Men or sa mga Umkuha products. So ayan, Master Vin Minnow, sila Umkuha Red Pulse, yung mga yan, Umkuha Blast Lures, series of lures. Yan, napakaganda yung mga action nila, mga swimming action. Imagine mo yan guys. Shit. Yan meron ba yung nahuling maliit na isa? Alright, so hanggang dito na lang guys. Hopefully sa mga susunod na araw may darating na naman na na malakas na panahon, pero sa susunod na araw subukan pa rin natin dalawin tong spot na to, at fingers crossed meron pa tayong malalan dyan na giant trevallis or bluefin trevallis. So sabi ko kanina, sa period ng transition nakaka-epekto talaga yon. Para sa akin pero ewan ko lang sa inyo kung pero hopefully natapos na yung transition na yon at papasok na talaga yung temperature ng tubig sa amihan. Have a way all for the glory of God. Yeah, fish bump tayo.